Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Hello? Hi! Kumusta po ang inyong sikmura? Kaya pa ba? Pakisabihin nyo, kaya ba? Okay, so ilang minuto nyo gustong makinig na salita ng Diyos sa mga sandaling ito? Gusto nyo bang tapusin natin ng 5 minutes? 10 minutes? Or pagkapitin kayo dyan, gusto nyo na mga 2 oras? Okay. So again, magandang araw po sa ating lahat. So today is our Bible Sunday worship, which is to be in celebration of our National Bible Month na ginaganap tuwing month ng January. Okay, so medyo pasensya na kung magiging boses ko ngayon ha, kasi nag-concert na ako ng dito. Yun. So, siyempre, as a Christians, as a servants, and as son and daughters of the Lord, siyempre, parang malupihan naman tayo kay Lord kapag tayo pa yung hindi namumuna sa nagsiselebrate na Bible Month. Diba? So that's why, every January, kasama na po sa ating po mga ministry and activity na ginaganap ang ating pagdiriwang ng National Bible Month. Okay? So, simple dito, ang may tanda ng Bible. Yun. Isa lang? 2? 3? Simple dito ang may Bible sa cellphone. Ayan, isa lang din. So, in-encourage ko po ang bawat isa sa atin. Kung medyo nahihirapan po magdala ng hard copy ng Bible, siyempre, pupunta ka ng church eh. Siyempre, isa sa mga kailangan mong gamit na daligyan ay ang salita ng Diyos. Kung pupunta ka ng war, dala mo yung sword mo, para makaluma ngayon, makalumang tigmaan, or dala mo yung sandata mo. Okay? So, siyempre ngayon, meron tayong tinatawag na technology. So, in-encourage ko pong bawat isa sa inyong mga cellphone, hindi po kakain ng malaking memory yan sa ating mga cellphone. Download nyo po sa inyong sa Play Store and App Store yung Bible applications. So, para kahit pa paano, kung wala man po kayong dala mga hard copy ng Bibles, meron po kayong mabubuksan sa inyong pong mga cellphones. Okay? So, basta balik lang po kayo, basta kayong may data ng mga internet, ibalik nyo na po pag-download na po kayo ng application. At sa mga walang Bible po, meron po tayo mga available na Bibles din mamaya. Pwede nyo po puntahan ang isa sa mga kapatiran natin, pagsabat ng likod, if you need a hard copy ng Bible, meron po tayo dyan na, I think, New Testament hard copy ng Bible. Okay? So, ating umpisahan ang ating magiging message for today. So, kung gusto nyo, ay quoting ko na lang dito yung message natin. So, nakikita nyo po yung card na to. Nakalagay dito is God's Word brings life. Ano daw ang dinadala ng salita ng Diyos? Okay, the word life. Sabihin nyo nga po, life. Okay, yung life na yan ay ibig sabihin, yung L-I-F-N-E. Sino po dito ang gustong magkaroon ng life? May see the hands. Okay, this is the secret. If you want this life, go to the word of God. Okay? Anong ibibigay sa inyo ng word of God? Life. And that's the message. Let's pray. Okay. So, again, ang ibig sabihin ng life, L-I-F-E. So, ang i-discuss ko po sa inyo yan. Binibigyan tayo ng salita ng Diyos ng buhay sa ating mga puso at higit sa lahat sa ating mga tahanan. Now, let me read this. So, by the way, the purpose of National Bible Month is para ma-promote yung ating pagmamahal sa salita ng Diyos. Do you love God? Do you love the Word of God? Okay? So, that is the number 1 purpose. So, kaya natin pinagdiriwang ang National Bible Month. Then, pag-encourage na tayo ay magbasa ng Bible, ng Biblia. O search mo yung sarili mo. Tingnan mo yung sarili mo, basta ba ako ng salita ng Diyos? Gaano kadalas? Ilang beses sa isang araw? Nabubuksan ko ba yung aking Bible? Okay?
So that's why, another purpose is to encourage us to have a daily Bible reading. Na-experience nyo na mag-vitamins? Hello? Na-experience nyo na po mag-vitamins? Paano pagtitik ng vitamins? At least, kahit sa isang buwan, pagtitik ng vitamins. Is it weekly? Diba, once a day, at least daily, di ba? So, ganun din po sa pagpapalakas ng ating spiritual. Araw-araw. At hindi kayang palakasin sa intro, o hindi kayang palakasin ng anumang klase ng multivitamins ang iyong spiritual na aspeto. Sino magpapalakas dyan? Si God sa pamamagitan ng kanyang salita ng Diyos. So church, I encourage you to have time to read your Bibles because that is the purpose. Then next, to apply God's Word in our daily life. Hindi mo lang babasahin, kundi anong gagawin? Isasabuhay mo din. I-apply mo din. Kasi walang matututunan kung hindi isinasa buhay. And of course, the last purpose is to strengthen hearts and homes through Scripture. Alam niyo po, napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan. Kapag wala ang salita ng Diyos, para tayo napupunan ng kuryente, ng ilaw, madilim, darkness, dark, brown out, because walang nagsisilbing tanglaw or nagsisilbing liwanag na gumagabay sa atin. So, I hope nakikita nyo yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Now, this is the thing. Okay, pwede mo natin sabay, sabay na basahin. 1, 2, 3, God's Word. God's Word. 2. Okay. So let me read Deuteronomy chapter 32, verse 47. One of the theme verse of this National Bible Month theme. Sabi mo dito ay Tagalog. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Anong tinutukoy? Yung salita ng Diyos. At sabi dito, kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal. Sa lupain, sasakupin ninyo sa kabila ng order or ng joy din. So, tingnan po natin yung sinasabi dito sa Deuteronomy. Sinasabi ni God sa atin na yung word na meron kayo, yung God's Word, yung salita ng Diyos, Bible, isipin nyo lang dapat yan makontento na basahin. Yes, from the start reading it, pero huwag kang matatapos doon. Sabi dito, sundin mo siya. Sundin yung mabuti. Kasi what is the promise? Dito nakasalalay na kayo magkakaroon ng matagal na buhay. Pero ito, kapag pinag-aralan niyo po ito, bakit sinabi na katagal ang buhay mo? Kasi that time, sa context nila that time, sa history nila that time, kasi sinabi, kapag ginalang mo ang salita ng Diyos, sinunod mong salita ng Diyos, siyempre, saan ka malalayo? Saan ka malalayo? Kasi sinusunod mo ang word ni God. Sa kasalanan, di ba? Kasi di ba, kapag once ito nakagawa ng kasalanan, anong kalaki doon? Ito may punishment doon sa kanila. Tama? Ang parusa ay kamatayan. Kaya once na ikaw, sumusunod ka sa salita ni God, nakukuha mo na agad, napapatagal mo ang iyong buhay. Di ba, may utos din, mahalin mo ang iyong ama, ina. So, pag ginawa mo yun, that is another commandment ni God, may tendency, sabi doon, tatagal din ang iyong buhay. Kasi that time kasi sa kanila, once sinuway mo ang iyong magulang, isang malaking pagkakasala yun. At yung pagkakasala na yun, ay pwede kumantok sa kamatayan. Kaya ang buhay mo, napakaikli. Pero huwag nang misinterpret, kasi baka mamaya may Christians naman na masunurin, magalang sa kanyang mga magulang, pero later on, namatay siya. Baka mamaya sabihin ko, bakit sabi sa tanan ko sa pagpinahal ng magulang mo? Sinunod mong magulang mo, hahaba mo. Pero bakit ang bilis na matay ng tao? Okay?
So that's the danger of misinterpretation. Tatakbo natin ng context. Kaya sinasabing sundin natin ang salita ng Diyos para iiwas tayo nito sa anumang pagkakamali o kapahamakan na pwedeng magpaikli sa ating buhay. Okay? So, kaya napakasarap mag-aralan po ng salita ng Diyos. Sabi dito, God's Word gives true life. Ito ang tunay na nagbibigay sa atin ng buhay. Tandaan niyo po, once na kayo ay malayo sa salita ng Diyos, diba? Kami sarili mo, pag inalis mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, para mong diniliman, and of course, it follows distraction, prone ka sa disaster, once na ikaw ay walang word, God, no, na pinapatahanan sa iyong buhay. Why? Because the Word of God is also called kaya sa tuwing tayo ay nawawagli, nawawala sa salita ng Diyos, lumalayo, sinasatabi natin ang salita ng Diyos para dinidiliman natin ang ating buhay, ang ating paligid. Prone tayo sa maraming distractions, sa maraming temptations, at hindi tayo makikinig. Kasi inalis natin yung nagsisilbing taglaw. So that's why the importance of the Word of God is give us true meaning of life. Now, which is i-discuss ko sa inyo, what ibig sabihin ng L-I-F-E. God's Word brings life saan? Una, sa iyong puso. Then pangalawa, sa mga mahal ko sa buhay. God's Word brings life also to your focus, sa inyong mga tahanan. The first letter L na tinutukoy sa sinasabing life, God's Word brings life. God's Word brings love. Sabihin na nga po, love. Then the letter I is integrity. Okay, pakisabi ulit, integrity. Integrity. Then the letter F stands for faith. And letter E stands for engagement. So, ibig sabihin, God's words brings love, brings integrity, brings faith, and brings engagement. Okay, basahin natin yung isang pang tip verse ng ating team. Sabi dito sa John 13, verse 34. Sabi ni Jesus, "A new commandment I give unto you." Meron siyang bagong ipinag-utos muli sa atin. That you love one another as I have loved you. That you also love one another. Diba? Sa bagong utos, the new commandment. Natanong kanina ito sa mga kids kanina or sa mga youth natin. Yung tinutukoy na yung commandment. Kasi ito pala yun, yung tinatawag na you love one another. Mahalin nyo ang isa, gaya ng kung paano kayo inibig. Tingnan mo katabi mo. Sabi mo sa kanya, I love you. Marami yan. With the love of the Lord. Actually, yun naman talaga ang napakasimpleng commandment ni God sa atin. Mahalin ang isa't isa. Na which is minsan nahihirapan tayo ibigay. Nahihirapan tayo sundin yung napakasimpleng utos na yun. Why? Bakit love? Lalo na ngayon, no? Pero sa tabi mo natin, habol lang natin itong celebration ng National Bible Month. So, ano ngayon? February 1. So, ilang days pa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Dito, 14. Okay, love. Because God's Word teaches genuine love. Pag binasa po natin, pinag-aralan po natin ang salita ng Diyos, tinuturuan po tayo nito na maging maibigin. Nakikita rin po natin iba kung paano tayo mamahalin ng Diyos. So that's very important. And of course, love that forgives and serves. Siyempre, kapag ikaw natutunan mo na magmahal, matutunan mo na rin magpatawad at maglingkod kahit kanino.
Bakit po ginagawa yun? Because yung sihi ng pag-ibig na meron ka. Okay? Nanatanggap mo sa Diyos na siyang isinasabuhay mo. So that's why, nagagawa mo rin ibigin ang iba, kakilala mo man o hindi, madali mong mapatawad ang iba, okay, kahit na mayroong sometimes na masakit na nagawa sa'yo, and of course, you serve, which is ang pinaka-motivate sa'yo ay ang pagmamahal. Nakunawaan mo? Hello? So, God's word brings love. Dapat tayo nagbababal sa daan ng Diyos, dapat tayo nagiging mapagmahal, nagiging maibigin. Napakalaga yan. Imagine nyo, di ba? Ang nagahang sa isang tahanan ay pagmamahal. Kasi was na nawala talaga ang pagmamahal sa isang tahanan, wala na, di ba? Trouble, natulog. Walang direction. Walang pagkakaunawaan. Ang hirap, may spelling, no? Yung ganong klase na walang love na nagahangin sa isang tahanan or sa isang tao. So again, i-remind tayo ni God, bumalik kayo sa salita ng Diyos. And of course, love that reflects Christ. Siyempre, sino ba naman natin malulutunan? Kundi siyempre sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabi nga, di ba, siya ang unang nagmahal sa atin. So that's why, natutunan natin ang mahal. So let me read Proverbs chapter 11, verse 3. Sabi dito, the integrity, letter I na tayo. The integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. So, napakalaga ng integrity. Ibig sabihin, ano yan? Yan yung daladalang pangalan. Letter I. So, syempre, once na napupunta ka sa kapahamakan, nakagawa ka ng pagkakamali, nadulungi sa ng pangalan. So, nakataya kasi dyan ang iyong integridad. So, sinasabi ni Proverbs, or sa isang anak ng Diyos. Pero once napili mong sirain, or hindi palagan ng iyong integrity, or nagpakasama ka, so talagang matutuluyang ma-distract or ma-destroy ang iyong buhay. So God's word shape our character. So tatapon natin yung integrity. Yan yung maghuhulubog sa'yo. Kasi the point na pinapalagan mo yung integrity, may nanonood man o wala, may tao man o wala, gagawin mo kung ano ang nakalulugod at mabuti sa kanil ng Diyos. Students naman, isang trabahador naman, isa ka mang worker ng church, isa ka mang leader, gagawin mo kung ano ang alam mong tama sa kanil ng Panginoon. May kasama ka man o wala. Why? Because alam mo, mahalaga sa iyo yung integrity. Kasi minsan, di ba, mas pinipili natin gumawa ng hindi maganda, once na ikaw lang, or walang tao, ibang nakakita. Pero, napipigilan mo siya. Because, very important sa iyo yung tinatawag na integrity. Sabihin nyo nga po, integrity. Okay, so that's that letter I stands for. And of course, pag sinabing integrity, ikaw ay namumuhay na totoo at sumusunod sa Diyos. Sabi sa James chapter 1 verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. And that's the third letter. What is that? Letter that? Faith. So kapag po tayo ay babad sa salita ng Diyos, inilalapit ang ating buhay sa salita ng Diyos, ito po ang sa mga dinadala niya sa atin. Pinapatibay niya ang ating pananampalataya. Kay James na mismo nanggaling yan. Nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa mga magitan ng mga challenges in life or sa buhay. Kapag ang isang tao
May tinatawag po kasi tayong apat na eyes. Familiar kayo sa IQ. Are you familiar with IQ? What is IQ? Intellectual quotient or intelligence quotient. Okay? So, sinusubok yan yung ating mentalidad, no? Yung knowledge. Meron din tayong tinatawag na EQ. Ano naman yung EQ? Ginagamit ng baby. Ano EQ? Emotional quotient. So, may base naman yun sa emotion. Siyempre, kapag mahina ang emotion mo, very sensitive ka. Okay? So, madali kang mag-react. Okay? So, kailangan pinapataas mo rin yun. So, may tinatawag yung SQ. Ano naman yung SQ? Social quotient. May kinalaman naman yan sa pakikisalamuha mo sa kapwa mo tao. Mababa ang SQ mo kapag hindi ka nakikihalubilo. Halimbawa, buong araw lang, gusto mo lang sa kwarto, sa bahay. Sobrang baba ng SQ mo yan. Kasi ang titingnan dyan, yung socialization mo. Okay? So, kapag nakikita mo namang na-involve ka, maganda ang way ng pagkipag-ugnayan mo sa tao. So, ibig sabihin, average or above average yung tinatawag na social quotient. At meron pang isang Q, tinatawag na AQ. Okay. So, ano naman yung AQ? Ito naman yung tinatawag na adversity quotient. Ano naman ang tinitest doon? Yung kapag ikaw ay dumadaan sa mga pagsubok, kapag ikaw ay madaling bumigay, madaling kang give up, okay? Ang sinasacrifice mo na parang gusto mo lang ibuwis buhay mo dahil lang sa ganyang pagsubok, sobrang bagsak ang AQ. Ibig sabihin, hindi sanay humarap sa mga pagsubok ng buhay. Diba tayo, marami ng adversity na pwede maranasan sa buhay. Pwede ka mawala ng mahal sa buhay, pwede magbago ang posisyon ng iyong estado sa buhay. Dati, may kaya-kaya ka or maluwag kayo sa buhay. May namatay na isang mahal sa buhay na siya lang yung nag-support. Ngayon, biglang bumaliktad, no? Yung bulog ng buhay. Ngayon, tapos na ngayon sa mga pangailangan. Meron din, because of grades, di ba? Sometimes, mga failures. So, kailangan, marunong mong i-handle yung mga yun. Yun yung kailangan mong palakasin, patatagin. Para yung tinatawag na adversity quotient mo is maging ma-strengthen or tumatag. Now, ano yung makakapagpatatag sa AQ mo? So, number 1 of that is ang salita ng Diyos. The more ka na nakikipag-engage sa Word of God, is the more niyang pinapatibay, pinapatatag ang adversity quotient. Lalo na pag ikaw ay humahanap sa maraming pagsubok ng buhay. Yes, may hirap, pero alam mo sa huli, positibo ka, makakaamon ka, malalampasan mo siya. Because, maganda at matibay yung foundation mo because of the will of God. So again, pinapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So again, bumalik po tayo sa salita ng Diyos. Ang daling sabihin na magbabasa ako ng Bible, ang daling sabihin na nag-church ako, ang daling sabihin na kami ministry ako. Pero sometimes, pag ginawa mo na, may challenge. Which dapat talaga, ma-discipline ka, ma-overcome mo yung gusto ko na mangyari. Kasi madalas marami sa tao talagang from the start lang. Then after that, babalik uli sa daan. So kailangan natin maging lifestyle, maging habit. Tayo din po magbe-benefit. Sabi naman po yun ang salita ng Diyos. God's word brings faith. God's word brings love. God's word brings integrity. So, pinapalago niya ang ating pananampalataya. Kumbaga, ito yung pinaka-gym, no? Ng ating faith. Ang God's Word. Then God's Word gives strength in trials. Marami kang nakadeposito ng mga nasalita ng Diyos sa puso. Na ano mga challenges or storm or bagyo ng buhay, kapatid sa buhay natin, alam natin, malalampasan natin.
Pero ang isang taong kahit ni ano, wala. Sila yung mga tao talaga ng madaling bumagsak. Are you familiar with the natayuan ng bahay sa sand, di ba? Pagkaagos, tumuhol sa atin. And of course, pag sinabing faith, trust in God in all situations. Hindi nyo maganda doon. Kahit anong mangyari, dahil ang salita ng Diyos ay nagdadala ng faith sa atin at tututunan natin na magtiwala sa Diyos kahit anong sitwasyon ng ating pagdaanan or haharapin. Yan ang magandang dulot. Yan ang magandang or halaga na tayo ay mula bata pa lang or kahit sa kanitong edad or kahit sa mga panahon ngayon ay nagsisimula ng lumapit, maging close, mag-engage sa salita ng Diyos. So that's why we encourage you. Huwag po kayong mahiya na magdala ng inyong po mga Biblia sa cellphone man or sa mga hard copies. Yan po natin na kukommunity. Maliban sa prayer, yan po natin na kukommunity ang ating Panginoon. Hello? Nandiyan pa kayo? Okay? Kung baga sa prayer, ikaw yung damoy na nagtotok. Pagdating naman sa reading of God's Word, ikaw naman yung nangigiling. Amen. That's two way. With prayer and study of God's Word. Or reading of God's Word. Then last letter E. Ano yung sabihin? Yes, engagement. So, kailangan mag-engage ka. So, ano yung sabihin nun? Kailangan mong basahin, pag-aralan ang salita ng Diyos every day. Araw-araw. Meron po ba kayong ganyang discipline as servant or son and daughters of God na everything nagagawa mo magbasa, mag-aral ng salita ng Diyos? Hindi na kayo Sunday na nagagawa yan. Kasi may mga Christian, Sunday lang talaga nila nagagawa. Pero pag sarili lang, personal, nawawala sa kanilang time. Okay? So that's engagement. Engagement sa sarili mo sa salita ng Diyos. Pag-aralan mo yan. Kahit ikaw mag-isa. Ngayon, kapag medyo naguguluhan ka, that's the time na kapag may gathering na ganito, hindi mong tanongin ng iyong mga leader, ng iyong mga pastors, kung meron ka mga question mark na naiwan doon sa mga pinag-aaralan. Sabi po dito sa Joshua 1:8, speaking of studying and reading God's Word, sabi dito, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. So, that you may be careful to do everything written in it, that you will be prosperous and successful. Ano sabi ni God kay Joshua? Ikaw lang ang batong leader. Alam ko, natatakot ka. Alam ko, kinakabahan ka. Alam ko, naguguluhan ka. Pero ito gawin mo. Meditate my law. The word of the Lord. Day and night. At ikaw ay magiging prosperous and successful. So, anong pointing word na binigay ni God kay Joshua? Kasi siya na yung bago mong alilidon kay Moses. Kasi dati wala na si Moses. Siya na yung bagong leader. Masasakop sa lupa, may pinangako niya sa Israel. At sabi naman sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 to 7, ito, inote natin ito. Napakaganda ng sinasabi nito. Sabi ko dito, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. And these words that I command you today shall be on your heart. So, you shall teach them diligently to your children. So, nakikita niyo po yung connection dito na yung God's Word brings life, ay kailangan din natin madala. Hindi lang sa ating mga puso, kundi madala din natin sa ating mga tahanan. Yung salita ng Diyos na, or utos ni God na sinusunod natin, isuot din natin kalimutang ituro sa ating mga tahanan. So, mayroong mga family dito, sa mayroong mga nanay at tatay natin, sa mga parent, engage po natin yung ating mga children, na ating mga anak,
sa salita ng Diyos. Kasi mahalaga na sila, bata pa lang ay nagagabayan na po sila ng salita ng Diyos. So, next is pray together as a family. Ang engagement is more of nadadala na natin siya. Ibig sabihin, hindi lang ikaw, kundi pwede mo nang i-involve ang mga mahal mo sa buhay. Kasi mahalaga po talaga ang God's Word sa ating mga homes, sa ating mga tahanan. Kailangan kung ikaw ay guided, kailangan yung mga mahal mo sa buhay guided din. So, kung di kalimutan, pray together as a family. I-build na po natin ganitong klase ng pamumuhay na nagpe-pray ng sama-sama. Di ba sabi nga sa kasabihan, di ba? The family that prays together, always together. Di ba may kasabihan na ganyan? Gaya na sinasabi po dito sa Acts chapter 10 verse 2. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. Diba? Ikaw at ang iyong pamilya. Kailangan walang left behind. Kailangan hindi lang, huwag ka pumayag na ikaw lang. Ang madalan ng buhay. Kailangan pati mahal mo sa buhay. Mga loved ones mo. Ma-receive din nila yung light na tinatawag na dulot or daladala ng salita ng Diyos. Pangatlo, engagement. Paano? Siyempre, share din natin and preach the gospel. So, nakapag-share ba tayo ng Word of God? Marami ng ways to share the Word of God. Gamitin po natin ang ating mga social media. Gamitin po natin ang ating mga opportunities. Once na mayroong chance, is-share natin, ituro natin. Dahil ito yung isa sa mga great commandment ng ating Panginoon. To share the Word of God. To preach the gospel. And preach the gospel to all creation. Huwag po natin kalimutan yung commandment na yun. Isa, napowork natin. Okay? Gusto lang natin, yung lang, di ba? Safe na lang. Pero ayaw mo na siyang i-share. Gusto mo magbasa ka na lang. Pero wala ka ng sharing time. Yun ang mga natutunan. Or about like Jesus. And number 4, live out God's Word daily. May sabihin, auto-engage, pamuhay ang salita ng Diyos every day. Huwag lang tayo mukhang saints kapag Sunday. Diba? Pag Monday, nasa ibang ano ka na naman. Iba na naman yung pinaka-iban mo. Diba? Sa kadiliman nga naman. Sa Tuesday, nasa kasamaan. Nasa Miyerkules, nasa kagahaman. So, kailangan, from Monday to Sunday, is nice papamuhay po natin ang salita ng Diyos. So, it's very important. Yan yung mga ways natin to engage by reading and meditating and following the Word of God. The most important, di ba kapag binasa mo, ang kasunod nun, kailangan mo siya sundin. Kasi yun yun eh. Bakit mo nililigaw? Kasi ina-obey mo. Ama? Diba? Kaya po'y pinapamuhay eh. Kasi yung kung ano yung sinabi o inutos sa iyo ni Lord, doon sa kanyang mga salita. Kaya mo siya isinasa sa buhay. Sa iyong pang-araw-araw. Sabi sa Luke chapter 11 verse 28, he replied, blessed rather are those who hear the word of God. And, what? Ang sabi? Obey. So, wag lang pakinggan, tapusin sa pag-obey. Tapusin sa pag-sasaluhin ng salita ng Panginoon. And now, let's go na to application. Andiyan ba kayo? Hello? Hi? Okay, let's go to application. Tatlo. Number 1. Let's God's Word live in our hearts. Kaya? Kaya, mga kapatid?
Okay? Let's God's Word, ang salita ng Diyos, ay panatilihin natin sa ating mga buhay, sa ating mga puso. So, how? Hindi nga. Basahin mo ang salita ng Diyos. Pag-aralan mo ang salita ng Diyos. Ay pag-communicate ka sa Panginoon. And number 2, let's God's Word rule in our homes. Kaya. Kaya po? Ang Word of God is one of the center, no, na nag-guide sa ating mga family. Kasi ang hirap po talaga, once na tayo ay hindi guided or walang salita ng Diyos na nagpapagnubay sa ating pamilya is talagang expect niya na talagang magulo. Walang direction ang buhay ng bawat isa. So, this is the time na gawin natin ruler or gawin natin tagapangunan or standard ang salita ng Diyos sa ating mga tahanan. So, paano way? Turo po natin sa kanila. I-share natin sa kanila. I-involve po natin sila sa mga gawain ng church. And number 3, choose life through obedience to God. Ito pong nabanggit, love, integrity, faith, and engagement ay gawin po natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. So, piliin niyo po yung life. Gusto niyo po ba ng life? Yes. Okay, gusto niyo ng life? Yes. Anong gagawin? Okay, ilapit mo yung buhay sa salita ng Diyos. Ibabad mo yung buhay sa salita ng Diyos. Yung life, hindi lang basta buhay yun, ha? Ibig pang sabihin yun. Kaya ang tanggapin mo yung love, integrity, faith, and engagement na inibigay sa iyo ni God through His Word. Okay, so tayo mong lahat ay tumayo at tayo mong lahat ay manalangin. Ating pong inulog ang ating pong mga sarili sa Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po. Narito po ang bawat isa sa amin. We celebrate your word. And of course, we celebrate you, Jesus. Maraming salamat sa pagkat muli pinapakilala niyo sa amin ang kalagahan ng inyong pong salita. Narito po ang inyong pong mga anak na nakatayo sa inyong pong harapan. Nais na piliin, nais na kunin, nais na mapasa kanila yung buhay na ibigay ng inyong pong salita. Kaya niyo pong tanggapin ang bawat isa. Tinatawag namin life. And thank you for your word because it brings us love. Binibigyan kami doon ng pag-ibig. Thank you for your love, Jesus. Sapagkat dahil sa inyong salita, nakita namin kung gaano niyo po kami kamahal, kung gaano niyo kami inibig sa pamamagitan ng pagliligtas ninyo ng inyong buhay, ng aming buhay, sa pamamagitan ng pag-aalay ninyo ng buhay sa krus ng Kalbaryo, piniling mamatay para sa ikaliligtas namin sa kamatayan. And once again, thank you God because your word brings integrity. Makasalanan kami, Panginoon. Totoo sa'yo, wala kami maiharap sa'yo. Pagsakak aming integridad, Panginoon. Pero ito ay niresport nyo through your blood. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon, nararanasan namin ang integridad dahil sa inyong pong biyaya at sa inyong pong kapag. At dahil sa pagnubay at paggabay sa amin ang inyong pong salita. Hayaan niyo pong buukin muli ng inyong pong salita ang aming pagkatao, ang aming karakter, Panginoon. At ito'y pahalagahan namin sa pang-araw-araw ng aming buhay. And of course, Lord, thank you for your word because it brings faith. Pinapatatag ninyo, Panginoon, ang aming mananampalataya. Sa buhay, napakaraming mga challenges ang pwede namin makaharap. And thank you because hinahanda nyo kami. I-ready nyo kami, Panginoon. Anytime, anywhere, pwede namin maranasan. But thank you because you strengthen our faith by giving us your word. Tinuturuan nyo kami maging positibo sa buhay
Yes, dadaanan namin ang mga challenges na ito, pero positibo kami at nagtitiwala kami na kami ay makakalampas, makakaahon, at magiging matagumpay sa lahat ng pagsubok na ito. And lastly, thank you for your word, Jesus, because your word teach us to engage. Muli niyong nire-remind kami, pinapalalahanan kami, na lagi namin sangguniin, basahin, pag-aralan ang inyong pong salita. You teach us to communicate. Pinapalalahanan niyo kami, Lord God, na makipag-usap sa inyo sa pamagitan ng panalangin. Tinuturoan niyo po kami, Panginoon, na ituro ang inyong salita. Na hindi lang namin sabihin, kundi ituro rin namin sa aming mga mahal sa buhay. Dalhin namin sa aming mga tahanan. Sa pagkatayo lang namin na kailangan natatanggawan ng inyong pong salita. Ayaw namin makita ang aming mga mahal sa buhay na namumuhay sa kadiliman dahil sa layo nila sa inyong pong salita. Sa layo nila sa inyong presensya. That's why use us, mightily Lord God. Lahat kami narito, tinataas namin sa inyo ang aming buhay. Gamitin niyo po kami na dalhin ang inyong salita. Ituro ang inyong salita. Ibahagi ang inyong salita. Umpisahan namin sa aming mga tahanan at sa aming mga mahal sa buhay. Even to this community. At higit sa lahat, Lord, always teach us to obey your word. Yes, nababasa kami, pero sometimes, God, nakakalitan pala namin. Kaya pala walang magbabago. Kaya pala walang changes. Kasi kulang kami sa pag-obey. Kulang kami sa application. Kulang kami sa pagsasabuhay. Ngayon, pinaalala niyo po muli sa akin. Hindi lang pala dapat namin basahin ng basahin. Hindi lang pala pag-aralan, kundi dapat sundin din po namin ang itinuturo ng inyong pong salita. Maraming salamat po at pag-ibabawin niyo po sa bawat isa sa amin ang pag-ibig. Kasi sinasabi niyo sa inyong salita, mahalin ninyo ang isa't isa gaya ng pagmamahal na aming naranasan na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Thank you so much, Jesus. Teach us to value, to treasure you and your word. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Bless their heart, Lord. Bless their life. Bless each family, Lord God. Ang bawat tahanan, Panginoon, na aming inuuwian, sinasamahan. Pagpalain niyo po, Panginoon, kami kabayan. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Nadakila ka namin natin, Diyos. Ikaw ang aming minatanghal. Pinigilala ka namin bilang aming Lord, bilang aming King, bilang aming Savior, bilang aming Ama, at mabuting kaibigan sa bawat oras at bawat araw. Muli, lahat kami nagkakaisa sa pagpapasalamat at pagbibigay pupuri. Sa mga pangyayang pangalan,